Okay. Guys, for today's video, magagawa tayo ngayon ng bracer. Ang issue nito ay may leak. Bali, ang issue niya ay lumamig. Kaya siya ay lumamig. Nagbabaw siya ng preyon. Ito yung leak niya. Ayan o. Yung leak na kaya wala na yung yellow. Kasi ang preyon, hindi naman nabawala yung preyon hanggat walang butas yung tubo. Ayan. Ayos na guys. Tatanggalin muna natin ngayon yung filter. Kasi dito siya nag-leak. Pusa. Ay, di ba pa tanggal? Busog mo lang. So, lagyan yung background dyan. Guys, hihinangin na natin ngayon. Lagyan mo na natin ng access bar. Silver rod. Napasok ko sa mga. Yeah. Tapos silver rod. Next. Filter. Pabalik natin ang filter kasi dito siya nagbalik. Ikot naman siya. Umikot. Ninyang mo na sa ilalim. Tapos charging light niya. So, ang gagamitin natin charger na naiintindihan nyo ba? Kailangan ng charging line dalawa para
ma-evacuate mo yung system ng maganda. Kailangan discharge suction. Bronze na. Bronze na. Itong bronze na ginagamit pagka copper to metal. Anong tawag din sa process na yan? Soldering. Hindi. Brazing. Brazing pala. Pagka ano pala? Pagka solderan. Solder. Magamit ka ng Tawag ba? brazing. Sa metal na yung brazing. Racing pagka copper to metal. Yun. May metal na. Yun guys, para alam niyo. Ayos na. Pagka-test dito na. Atin na nga. Nahilang na natin. Kung gagawin natin magte-testing tayo. Yung mga pinagin namin. Natin gagawin, yung low side, ilalagay natin sa charging line sa suction. Tapos, ang isusunod naman natin, yung high side, ilalagay natin sa discharge. Tapos niyan, maglalagay na tayo ng nitrogen. Resin. Pwede na kahit mga mga 100 PSI. Para sigurado. Yun dito eh. Kuya, meron lang yan. Kaya 100 PSI ang nilagay natin, sisiguraduhin natin na kahit yung maliliit na butas ay makikita natin. Ilaw. Ano? Yan na. Wala. 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 Wala rin. Wala na siyang sisingaw ng kayo.
Good for vacuum na. Oo, babahin muna natin ngayon. Okay. Ngayon, mga pre-on. Mag-vacuum na tayo ng system. Evacuate na system. Ayan, ready na for vacuuming. Ayan guys. Sumasagad siya ng 20 Hg. Ibig sabihin, nababacuum niya na yung system. Bumaba na siya sa atmospheric pressure. Yeah. Vacuum na siya. Yeah. Nababacuum tayo ng isang oras. A few moments later. At yun na nga, yan. Tapos tayo ng vacuum ito. So, na natin yung gauges. Tapos, ito. Tanggalin. Tanggalin. Nga, ilalagay natin yung sa Freon tank. Oops, hindi abot yung gauge. Ibaba natin. Ang ikakagab pala natin dito ay 600A. Kaparts nila. Ilan lang karga niyan? Pagka mag-pins off, mga 5 PSI lang. Pag magkaharga na, pag mag-pins off, Ipipin shop na natin para walang lumabas na Freon. yan. Tapos, tatanggalin na natin yung nilagay natin na charging line sa discharge. Patuloy natin ito. Bago nating hinangin ng silver rod. Parahan tong paint. Okay. Tapos, I-testing naman natin siya ngayon. so, wala nang leak. Kailangan walang leak to, guys. Nasa leak. Pwede na natin i-voltage. Yan karga lang full charge niya. Pag R600, 0 lang. Pero pag magkakarga kayo, magbabase pa rin kayo sa amperes. Ang amperes niya ay 1.6. Okay? Lagyan na natin ang pressure. Sasaksak na natin ngayon. Pero dapat mga 1.2 lang para may allowance kayo, hindi siya mag high ampere. Para hindi masira ang compressor. Manda na siya. Pag magkakarga kayo, huwag kayong magbabase sa gauge. Magbabase kayo sa amperes. Pag sa mga ref. Oo. Sa lahat. Lalo na pag mga aircon na luma. Kailangan sa amperes kayo. Kasi pag luma na, pag masyadong mataas yung karga, pwede mag high ampere. Ito bago pa. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Malamig na.
Check na, check. Shoutout nga pala kay Santo. Pag magpapakater kayo, food service, dito na kayo sa Creekside. Thank you for watching!